Hanggang natin ang pagkakaloob ay bahagi ng buhay Kristiyano. Okay? So, sabi po sa pangalawang Korinto 8, ito po sabi ng Biblia, sisimulan ko po sa verse 8, "For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more, and they did it of their own free will." Okay, then kung sabi ng Biblia pa rin, verse 6, "So we urge Titus not to encourage of giving in the first place, to return to you and encourage you to complete your share in this ministry of giving." So tandaan po natin, ang pagkakaloob sa gawain ng Panginoon ay bahagi ng buhay Kristiyano. Ito pong lugar na ito ay sa ayos sa pamagitan po ng ating mga dulo. Okay, lahat po tayo ng dulo. Generous offer po natin. Makatulong sa ating ministries, mga outreaches po natin. Ipag-pray po natin yung ministry natin, lalo pong lumawak na lumawak. At patuloy na magpadala ang Panginoon ng mga taong katulad ng Brother Flo, Brother Domin, okay, Brother Ed, lahat po ng tinatawag ng Panginoon na pag-ikot. Ay ipag-pray po natin na tuloy-tuloy yung mga gawain natin sa ibang mga lugar, sa ibang mga probinsya. Amen? Okay? So sa bahagi nito po, manapo muna tayo sa paghahandog kay Charlotte. Okay? Tawagan niya lang tayo. Tayo po'y mapunan ulit. Dahil po yung oras natin, hindi naman longer time ngayon. Gagawin po natin mag-release tayo. Okay, nandito na po nakita ko na si Brother Jess, ang kanyang may bahay, na galing po ng Pangasinan pa. Okay, dapat po natin nila. So, yes, si sister. Okay, pati po nila. Pangasinan po. Si Rubio, Pangasinan. Okay. So, pwede po ba natin tawagin si Brother Ernie, Pastor? Saka Sister Ai, Sister Rita Juan, Brother Ernie Juan, and Sister Rita Juan. Kaya handog po nila sa Panginoon, si Charlotte Juan. Ang mga sponsors po, Brother Uler. Natawagan po natin sa harapan. Lahat ng sponsors, ano po? Brother Erickson James, Sister Elvi Caparan, Sister Luz Galarion. Okay. Mali na po kayo. At madali natin gagawin ito. Para po ay makatapos tayo sa oras. At mamayang hapon, marami po tayong gagawin. Okay. Sa mga ngayon lang po natin nakasama, siguro na naman, magtatanong na naman tayo, bakit ako nung bata ako, binautismuhan ako. Ay pong lahat, di ba? Mga Katoliko tayo, binisikan tayo ng pare, sabi, nabautismuhan na tayo. Wala po sa Biblia yun. Okay? Sa Biblia po kasi ang bautismo, bibigyan pa yun ng mga verses po. Nang dumating si Juan Bautista, ito po sabi ng banal na kasulatan, isinugo ng Panginoong Diyos, okay, si Juan Bautista upang magbautismo. Okay, babasa po tayo. Dito po sa John chapter 1, okay, ito po ang sabi, tungkol kay John the Baptist na tinawag ng Diyos upang magbautismo. Purihan ng Panginoon. Meron po siyang sinabi rito tungkol sa baptism, ano? Verse 24 po, para madali. "Then those who were sent by the Pharisees asked him, 'If you are not the Messiah, or Elijah, or the prophet, what right do you have to baptize?'" So yung pong mga sinugo ng mga Pariseo, tinanong siya, si Juan Bautista, kung hindi pala ikaw ang Mesias, or si Elias, o ng propeta, anong karapatan meron ka para magbautismo? Verse 26, John told them, "I baptize with water, but right here in the crowd is someone you do not know, who will soon begin his ministry. I am not even worthy to be his slave." Okay. Ang sabi niya, ni John po,
kayo'y binabautismo ko sa tubig. Subalit meron dito, sabi niya, sa paligid natin na hindi nyo kilala, na sabi niya, magpapasimula na ng kanyang gawain. So siya po mga kapatid, ngayon ang sinasabi ng banal na kasulatan, si Juan Bautista ay nagbabautismo sa tubig. Okay. Pero alam po ba niyo kung paano siya nagbabautismo sa tubig? Inilulublob niya sa ilog ng Jordan yung mga taong nagsisi ng kanilang mga kasalanan. Okay? Nilulublob po. Pinalulubog. Na wala pong batang nagpapabaptize doon kay John the Baptist. Puro po mga matatanda na nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Tandaan po nyo, puro Biblia po tayo. Yun ang sinusunod natin. So, anong gagawin natin kay Charlotte ngayon? Ang sabi po sa Biblia, pwede natin ihandog sa Diyos yung anak natin. Kahit hindi pa niya alam, pwede na natin ihandog. Saan po tayo pwede makabasa niya? Sa Lumang Tipan at Bagong Tipan. Meron po niya. Ayun, dito po sa unang Samuel, sa Lumang Tipan muna, ganito po ang nangyari kay Samuel. Alam po niyo, si Samuel, bago pinanganak ang nanay niya, Bog po, si Hannah. Okay, asawa ni Elkanah. Bog po siya. Ngayon, itong babae nito, nanalangin sa Diyos at nangako sa Diyos na pag si binigyan ng anak ng Diyos, ang bata ay pagkakalob niya sa Diyos. Okay, ganito po. Babasa ko para matibilis. Ano? 1 Samuel chapter 1 verse 19. The entire family got up early the next morning and went to worship the Lord once more. Then they returned home to Ramah, where when Elkanah slept with Hannah, the Lord remembered her request, and in due time she gave birth to a son. So yung bawg po ng anak, dahil sa kalooban ng Diyos. Ngayon, nang lumaki yung bata, ang ginawa ng nanay, ito po masabi. Okay, pakinggan po nyo. Verse 26, Sir, do you remember me? Hannah asked, I am the woman who stood here several years ago praying to the Lord. I asked the Lord to give me this child, and He has given me my request. Now I am giving him to the Lord. Pakinggan po niya. Now I am giving him to the Lord, and he will belong to the Lord his whole life. And they worship the Lord there. So yung bata po, na binigay ng Diyos kay Hannah, pinagkaloob niya ngayon sa Diyos. Okay. So ang batang ito po, pagkakaloob ng mag-asawang Ernie at Rita, itong si Charlotte, okay, and Juan sa Panginoon. Tama ba? Alam po niyo yung pangalan nila, si Jorina. Natanda lang ng ilang araw sa batang ito. Alam po niyo yung pangalan nila, si Jorina. Natanda lang ng ilang araw sa batang ito. Kulakan, nagpupunta kami kung saan dyan. Yung batang yun, wala pang isang taon, nag-mission na, kasama ko sila sa paglilingkod sa Panginoon. So ngayon, ang gandang bata, marunong, katulad ng kanyang nanay at ang kanyang tatay. Maganda, malusog. Amen? At ang mag-asawang ito, lalong pinagpapala ng Panginoon sa lahat ng bagay. Palaging sweet ang relasyon ng mag-asawa. Hindi nag-aaway. Okay? Hindi po nag-aaway yan. Yung negosyo nila noon, kahit bisikleta, wala. Kaya ngayon, puro four wheels. Meron pa silang SUV. Di ba? Okay. Kaya nga po kayo, yung mga anak nyo, iandog nyo sa Panginoon. Totoo po yan. Pag yung bata pinalaki, sa kalinga ng Diyos, sa patnubay ng Diyos, ang batang yan. Tandaan po natin, nagsabi sa Biblia, train up your child in the way he should go, and when he grows up, he will not depart from it. So itong mag-asawang pastor at Sister Rita, alam po, yung mga anak po nila, pinalalaki nila sa salita ng Diyos. Araw-araw po yan. Kaya naman yan nga. Tingnan nyo, kagandang bata. Amen? Okay, so kayo pong lahat ang saksi ngayon. Ang batang si Charlotte, ihahandog natin sa Panginoon. Hindi ko na po tatanungin yung mga ninang at ninong kung sila ituturuan nila ang salita ng Diyos. Dahil marunong po sa Biblia ang mga yan. Lalo na si Brother Abel. Diba? Okay? Tama ba, Pastor? Okay, so yung batang yan, palakihin ninyo sa aral ng Diyos. Huwag mo sasabihin, good time tayo sa Balibago. Wala sa Biblia yun. Kundi sasabihin natin, sumamba tayo sa Diyos para pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Amen? So tayo pong lahat ay saksi, kasama ng mga anghel,
at ang banal na Espiritu ng Diyos, patuloy po natin ang bata ito. Okay? Pwede bang humarap kayo mag-asawa? Mga ninong, please. Okay tayo mga ninong. Wala na, ang bata nito, palakit natin sa galingan ng Diyos. Napakagandang bata. Okay tayo lahat. Sumama po kayo sa kanilangin. Pag-pray po natin sa okay. Panginoon ng langit at lupa sa oras na ito, nandito po ang sanggol na ipinagkaloob sa mag-asawang Ernie at Rita. Ang bata ito, O Diyos, ay buong puso nilang pinagkakaloob sa iyo. Siya ay akuin mo. Isama mo sa pamilya mo. Palakin mo ang Panginoon ang bata nito na malusog, walang karamdaman. Ano man ang kanyang gagawin sa kanyang paglaki, maging sa kanyang paglalaro, pag-aaral, hanggang sa siya magdalaga. Hanggang sa araw na siya kunin mo, Panginoon. Lord, Panginoon, hawakan mo siya, pangunahan mo siya, turuan mo siya ng banal na kalooban. Magpapalain mo siya, O Diyos, sa lahat ng kanyang kailangan. Spiritual, physical, material, financial. Gawin mo ang bata nito, Panginoon, ng isang liwanag sa kanilang sambahayan, sa kanilang lugar. At gamitin mo ang bata nito, O Diyos, sa kanyang bibig, upang lalo kang maliwalhati at mapangalan. Lord, Panginoon, tinatagubilin po namin siya sa iyo. In the name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. At Panginoon, pangamanin mo, Padre, gula. Burat sana ninyo palagi. Okay? Sige. Every day
Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng langit at lupa, patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat, at kami ay iyong binabayan sa iyong gawain sa umagang ito. Naramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. Tunay nga na dapat namin purihin, sambahin sa Pilipina, sapagkat ikaw ang nagbigay sa aming buhay at ikaw ang siyang nakakalot ng lahat ng aming pangangailangan at ikaw din ang siyang patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat sa kalayaan namin ito, Panginoon, na ikaw ay aming purihin, sambahin, awitan, pasalamatan sa lahat ng kabutihan buhay. Lord, maraming salamat sa mga kaloob, Panginoon, na aming nalikom sa umagang ito. Tunay nga na sinabi mo na kami ay magbibigay at kami ay iyong bibigyan. Gustong takal, siksik din ito tumakapapa. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga kaloob na aming nalikom sa umagang ito ay magamit namin para sa iyong gawain upang aming maipapatid sa buong daigdig, Panginoon, ang iyong kadakilaan at may pangaral ang iyong mabuting balita. Lord, maraming salamat. Maraming salamat sa mga salita mo na aming narinig, Panginoon. Ikaw ay patuloy namin nakikilala. Ikaw ay aming nalalaman kung ano ang kalooban mo sa bawat isa sa amin, kung ano ang dapat namin gawin sa aming mga buhay. Tunay nga na ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw, hindi lang sa kalakasan espiritual, pisikal, material, Panginoon, kundi sa lahat ng bagay. Lord, maraming salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, ikaw lamang ang aming pupurihin, sasambahin, pasasalamatan sa bawat sakit ng aming mga buhay, sapagkat tanging ikaw lamang ang aming Diyos na tagapagligtas. Ito, aming samad dalangin sa makapangyarihan ng pangalan ng Panginoon Jesus. Ang lahat po yung magsasabi ng Amen. Amen. Yes, sir. Bago po tayo nag-iwalay pansamantala, muli aawitin po natin ang Panginoon. All things are possible to them that believe it in the Lord Jesus. Amen? Almighty God, my Redeemer, my hiding place, my safe refuge.
presentation. Orong lang po. Isama niyo yung mga kamag-anak nyo, tatay, nanay,